Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang Game 1 sa PBA Finals. At itong Game 1 na to ay sa pagitan ng kupunan ng Token X Ropang Giga kontra sa kupunan ng San Miguel Beermen. Dito sa game na to mga ropa, sobrang controversial nitong game na to. Dahil natapos ang game at nanalo ang kupunan ng Token X dahil sa isang controversial call. Ito yung call na yun mga ropa na kung saan dinakdakan ni Motaw Tua ang kupunan ng Token X. Yun nga lang mga ropa, may sabit daw ang dakdak dito ni Motaw Tua at na-interfere ang pagpasok ng bola. At take note mga ropa na review lamang ng referee ang tawag na yan. Noong 5 seconds na lang ang natitira dito sa may game. Kaya medyo controversial talaga ang pangyayaring ito. And take note din mga ropa, lumamang ang kupunan ng SMB ng 1 puntos dahil sa dakdak na yan ni Motaw Tua mga ropa. Sobrang crucial niyang dakdak na yan. At buong akala ng kupunan ng San Miguel Beermen mga ropa ay lamang sila ng 1 puntos at sila ang nakalalamang at mananalo dito sa game na to dahil paubos na nga ang oras sa may 4th quarter. Pero nang reviewin nga ng referees mga ropa, binawi ang 2 points ni Motaw Tua at ang nangyari dito mga ropa, lumamang ng 1 puntos ang kupunan ng Token X Ropang Giga. At doon nga sa endgame mga ropa ay nakamit nga ng kupunan ng Token X ang panalo at labis na naapektuhan ng call na yon ang outcome nitong game na to. Nakuha ng Token X Ropang Giga ang game 1, lamang na sila sa finals 1-0. Pero kung hahatulan natin ang tawag na yun ng referees mga ropa, heto tignan natin to. Ito yung isang dakdak na ginawa sa NBA na kung saan mga ropa ay parehong-pareho ng ginawa ni Motaw Tua. Pero dito sa dakdak na to sa NBA mga ropa, hindi yan tinawagan. Pero yung kay Motaw Tua ay tinawagan at sobrang crucial pa noong tawag na yun. Para sa akin mga ropa, may dalawang side yan tawag na yan. Kung titignan natin mabuti itong dakdak na to ni Motaw Tua, naalog niya talaga yung ring. Pero ang nararapat na nangyari dyan mga ropa, dapat yan on the spot na tinawagan ng referees. Ang nangyari kasi dito mga ropa, noong 6 seconds na lang natitira dito sa game. Tsaka nila ni-review. 6 seconds na lang natitira dyan mga ropa, and take note, yung dakdak na yun ni Motaw Tua ay sobrang crucial. Tapos mababawi ang puntos na ni Motaw Tua, kumbaga hindi makatarungan sa side ng SMB. Talagang may karapatan silang magalit dahil kung kailang crucial moment na at segundo na lang ang natitira dito sa game, makukuha na nila ang panalo. Tsaka pa tinawagan ng referees na hindi pala counted yung 2 points na yun ni Motaw Tua. Kumbaga hindi talaga makatarungan, pero kung on the spot nila natawagan yun. O ano kaya mga ropa, pagkatapos ng dunk ni Motaw Tua or ano kaya pagkamintes ang tira ni RR Pogoy doon sa may kabilang banda, tinigil nila yung game para i-review at hindi nila pinatagal kung saan 6 seconds na lang natitira at malapit nang makuha ng kupunan ng SMB ang panalo. Hindi sana sasama ang loob ng kupunan ng SMB. Pero ayon nga sa PBA mga ropa, sinabi din ng commentator na sa dead ball lang talaga pwedeng gumanap at maghatol ng tawag sa may review. Sa mga gantong tawagan kasi mga ropa, lalo na pag crucial kahit sa NBA, kahit na may kaunting foul, basta crucial mga ropa, hindi na yan tinatawagan ng referees kasi makakasira yan sa outcome ng game. Kumbaga mga ropa, kahit i-search nyo sa NBA, unwritten rule yan para sa mga referees na hindi nila pwedeng tawagan ang isang crucial possession at ang magde-decide dito mga ropa ay ang free throws. Kahit balikan natin yung tira ni Tyrese Haliburton mga ropa, heto kitang-kita dito mga ropa, may violation dito si Tyrese Haliburton, pero hindi yan tinawagan ng referees mga ropa dahil sobrang crucial yan at makaka-apekto yon sa outcome ng game. Yan yung sinasabi kong unwritten rule sa NBA mga ropa. Kung ang ginawa sana ng referees dito sa may PBA mga ropa ay hinayaan na nila yan dunk na yan ni Motaw Tua. Dahil on the spot mga ropa, kahit yung Token X hindi naman nagreklamo sa dunk ni Motaw Tua, hindi nila nareklamo na may basketball interference. Dapat hinayaan na nila mga ropa yun na sana ang tamang hatol doon dahil nakapuntos na dyan si Motaw Tua. O ano kaya mga ropa yung sinasabi ko kanina na dapat on the spot nila tinawagan at hindi yung 6 seconds na lamang yung game tsaka nila reverse yung tawag doon sa score ni Motaw Tua. Okay mga ropa, hindi ko sinasabing hindi talaga basketball interference yun nga lang mga ropa, mali kasi yung way ng pagtawag ng referees na labis na naka-apekto dito sa may game. Ngayon mga ropa, kayo ang tatanungin ko, yung mga nasabi ko ay pawang opinion ko lamang. Kayo naman ang sumagot mga ropa dyan sa may comment section. Sa tingin nyo, makatarungan ba ang naging tawag ng referees at nakuha pa ng kupunan ng Token X Ropang Giga ang game 1, 1-0 na ang serye? Hindi kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion, pagkwentuhan natin yan. Ngayon mga ropa, dumako muna tayo dito sa may game sa pambihirang diskarte na ginawa dito ng kupunan ng Token X at ng kupunan ng SMB. Napakagandang game 1 nito mga ropa. Talo na ay nanalo pa ang kupunan ng Token X doon sa big end game. Ito ang game analysis at breakdown. Token X Ropang Giga versus kupunan ng San Miguel Beermen Game 1 PBA Finals. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito sa may second half, lalo na dito sa may third quarter, it's TNT's quarter mga ropa. Actually ang score nga dito 61-41. Tambakol malala dito ang kupunan ng San Miguel Beermen. Pero doon sa huli mga ropa ay nakahabol dyan ang kupunan ng SMB at naging intense nga ang laban. Sa possession na to mga ropa, nakascore si Junmar Pardo doon sa may lalim. Bread and butter yan ang kupunan ng SMB mga ropa. Easy 2 points para kay Junmar. Basket is good. Yun nga lang mga ropa, ang nagpahirap dito para sa kupunan ng San Miguel Beermen ay ang 3-point shooting ng kupunan ng Token X Ropang Giga. Kick out ng
bola papunta kay Kelly Williams. Naka-close out naman na maayos dyan si Junmar Fajardo mga ropa. Yun nga lang mga ropa, pasok na ang 3-pointer dito ni Kelly Williams. Basket is good. At ito pa mga ropa, itong mode of offense na to ng kubunan ng Token Text na kung saan transition offense mga ropa ay naghahanap sila ng open man sa may 3-point area. Ganto ang ginawa ng kubunan ng Token Text against sa kubunan ng Barangay Nebra mga ropa. Yung mga transition offense pass break na yan na nagli-lead sa may 3-pointer ay ginagawa din nila dito sa may SMB sa may game 1 ng finals. Calvin Optana mga ropa, transition offense, walang bantay dyan si Calvin Optana sa may transition kaya pinukol niya agad yung 3-pointer at ang resulta na naman nito mga ropa, 3-pointer basket is good, easy money para kay Calvin Optana. Kahit tambakol naman ang kumuna ng SMB mga ropa, hindi sila nawala ng pag-asa dito. Kick out ng bola papunta kay Marshall Lassiter sa may right side corner 3-pointer basket is good yan. At after nito mga ropa, bigay ng bola papunta kay Mutaw Tuwan sa may top of the key 3-pointer. Dalawa magkasunod na 3-pointers ang ginawa dito ng kumuna ng San Miguel Beerman basket is good dito sa may third quarter. Yun nga lang mga ropa, hindi enough yung 3-point shooting na yan ng kumuna ng SMB dito sa may third quarter dahil nang ibabaw talaga dito ang kumuna ng Token Text Ropang Giga. Eto mga ropa, another transition offense na naman, fast break na naman ng Token Text na nag-end up sa dunk dito ni Canuelas Roser. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section, gamitin ang promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. Nabigyan naman si Junmar Fajardo ng bola dito sa may 3-point area mga ropa at 1-on-1 yan mga ropa. Hindi na naka-help defense dito ang kumuna ng Token Text. Kaya nangyari dito mga ropa na overpower Junmar Fajardo yung kanyang defender. Easy 2 points para kay JMF. Basket is good. Yun nga lang mga ropa, dito nga sa may third quarter nahirapan talaga ang kumuna ng San Miguel Beerman na i-counter ang transition offense 3-pointer na ang kumuna ng Token Text. Again mga ropa, heto na naman. Transition offense pass break na naman. Nahanap na naman ang kumuna ng Token Text Ropang Giga ang kanilang tao sa may 3-point area. Si Poy Eram ang pumukol ng 3-pointer dito. Basket is good para kay Poy Eram sa may left side corner. At another one mga ropa, ganun ulit. Transition offense pass break ulit ng kumuna ng Token Text. Nahanap naman nila dito mga ropa ay si Calvin Optana. Sinabi ko nga sa inyo mga ropa, paulit-ulit na ginagawa ng kumuna ng Token Text na sa may fast break ay naghahanap sila ng open 3-pointer. Calvin Optana for 3 mga ropa, yun nga lang mintis yan. Pero defensive rebound ay nakuha dito ni Poy Eram kaya nakapagpundar ng second chance points yan si Poy Eram. Easy 2 points, easy money. Pero nagkaroon naman ng run dito ang SMB sa may third quarter mga ropa. Unang nakapuntos dito si Jericho Cruz. Successful attack yan mga ropa, good penetration basket is good para Jericho Cruz. At after nito mga ropa, si Junmar Fajardo ay nakakuha ng easy 2 points doon sa may ilalim. At si CJ Perez mga ropa kahit papano nag-step up dito sa may third quarter. Nakapuntos din si CJ Perez dyan mga ropa, easy money. Pero si RR Pogoy mga ropa na nag-best player dito sa game na to na may iniinda pa ang injury ay nakakuha din ng easy 2 points dito sa may mid-range jumper. Shooter si RR Pogoy mga ropa, basket is good yan. Nakabawi naman dyan si CJ Perez mga ropa, again another good penetration para kay CJ Perez, successful yan. Yun nga lang mga ropa, mas nangibabaw talaga ang kubunan ng Token Text sa kanilang 3-point shooting dito sa may third quarter. Kaya kahit anong gawing kayod kalabaw ng kubunan ng SMB dito sa may third quarter mga ropa ay natutumbasan ang kubunan ng Token Text. Kick out ng bola dito sa may 3-point area, right side mga ropa, basket is good ulit yan para sa kubunan ng Token Text Ropang Giga. At sinundan pa to mga ropa ni best player of the game RR Pogoy. Gumamit lang siya ng high screen action dito sa may ibabaw. Pagkagamit niya screen na yan mga ropa, wala nang bantay dito si RR Pogoy. Drop defense kasi dyan ang kubunan ng SMB. Open 3-pointer RR Pogoy, basket is good. Kaya sa pagkakataon na to mga ropa, mabulit sa 20 points mahigit ang alamangan ng kubunan ng Token Text. 82-61 ang score. Ngayon mga ropa, nakabawi naman dyan ang kubunan ng SMB. Penetration dito ni Chris Ross. Sabay pasa niya ng bola kay Mutaw Tuwa doon sa may ilalim. Easy 2 points na nagawa dyan ni Mutaw Tuwa. Napadali ang kanyang trabaho. Basket is good. Pero mga ropa, ang Token Text ay magpaawat sa kanilang 3-point shooting sa kanilang mga long range bomb. Nakapukulan naman sila ng 3-pointer bago matapos ang third quarter na to. Pero si CJ Perez mga ropa ay nakakuha ng buzzer beating 3-pointer dito. Kaya nagtapos ang third quarter sa score na 85-66. 19 points pa rin ang hawak ng kalamangan dito ng kubunan ng Token Text pagpasok ng fourth quarter. Ngayon mga ropa, dito na sa may fourth quarter nakahabol ang kubunan ng SMB. Sinimulan niya ni Chris Ross mga ropa sa kanyang good penetration dito. Sabay acrobatic shot mga ropa, basket is good yan para kay Chris Ross. Pagbubukas ang fourth quarter mga ropa, napanatili naman ang kubunan ng Token Text sa kanilang init. Ang nangyari dito mga ropa, nakaputos dito si Poy Eram sa may second chance points. At after nito mga ropa, again mga ropa, Kelly Williams nakapukulan naman ng 3-pointer dito sa may left side. Nakasabay naman dyan si Junmar Fajardo mga ropa, pero pinanis si Kelly Williams again. Ang sabay dito ni Junmar Fajardo, basket is good. Ngayon mga ropa, dito na nagkaroon ng run ang kubunan ng San Miguel Beerman. Nagsimula na ang run nila dito mga ropa. Dalawang magkasunod na putback second chance points ang ginawa dito ni Junmar Fajardo. At after nito mga ropa, nakakuha pa ng good defense dyan ang kubunan ng San Miguel Beerman. At sa good defense yan mga ropa, nakakuha sila ng fast break. Don Toroliano mga ropa, napadali ang trabaho. Easy 2 points para kay Toroliano, basket is good. At si Junmar Fajardo mga ropa, nakahawak na naman ang bola doon sa may paint at hindi napigilan ang
kupunan ng Talk and Text si Junmar Pardo doon sa bilalim. 2 points na naman para kay Junmar Basket is good. Kahit sa pagkakataon na to mga ropa, sa isang iglap naging 92-80 ang score. 12 points na lang ang hawak na kalamangan dito na ang kupunan ng Talk and Text sa tapyasan na ang lead. At hindi pa natapos dyan ang kupunan ng San Miguel Beermen mga ropa. Again, CJ Perez na naman mga ropa ang tumirada para sa kupunan ng San Miguel Beermen. Another good penetration na naman dito ni CJ Perez, easy 2 points. At si Don Troliano mga ropa, what a move ang ginawa dito sa may 3-point area. At yung step back 3-pointer na ni Don Troliano ay pumasok para sa kanya. At si CJ Perez mga ropa, again coast to coast, mabilisan mga ropa, good penetration na naman, successful na naman para kay CJ Perez. Basket is good ulit. Kung kaya't sa isang iglap mga ropa, naging 92-91 ang score. Isang puntos na lang ang hinahabol dito ng kupunan ng San Miguel Beermen. Comeback is real para sa kupunan ng San Miguel. At sa atake ni CJ Perez sa to mga ropa na nagmintes naman ang tirada dito ni CJ Perez, nakuha naman nila ang second chance points dito mga ropa. Mid-range jumper dito ni Junmar Pardo, nagkaroon ng kalamangan ng kupunan ng San Miguel Beermen. Nakuha nila ang kalamangan kontra sa kupunan ng Talk and Text. Yun nga lang, syempre hindi nagpatalo dyan ang kupunan ng Talk and Text. Brandon Ganuelas Roser mga ropa, galing dito sa may right side corner 3-pointer. Baseline mga ropa, slam dunk ang ginawa dito ni BGR. Pero si Chris Ross mga ropa, galing dito sa may ibabaw, malayo ang depensa dito kay Chris Ross. Kaya kinapitalize si Chris Ross ang pagkakataon na yan para bumukol ng 3-pointer. At hindi naman binigo ni Chris Ross ang SMB dito mga ropa dahil pumasok ang 3-pointer niya dyan. Basket is good ang long range bomb, easy money. Pero ang Talk and Text mga ropa, agara naman sumagot. RR Pogo yung best player of the game. Gumamit lang ng screen dito sa may ibabaw. At just sa screen na yan mga ropa, same move ang kanyang ginawa recently lamang. Pumasok din ang 3-pointer dito ni RR Pogo. Basket is good. Kaya nakuha ng Talk and Text ang isang puntos sa kalamangan dito sa may crucial minute ng 4th quarter. At dito na nangyari ang possession ng kupunan ng San Miguel Beermen mga ropa, na kung saan si CJ Perez na nagmamando ng bola. Pick and roll play to mga ropa, sabay bigay niya ng bola kay Motaw Tua. Peke dito ni Motaw Tua. Ang ginawa dito ni Motaw Tua mga ropa, baskets good yan para kay Motaw Tua para bigyan ng isang puntos sa kalamangan ang kupunan ng San Miguel Beermen. Wala pang aberyang nangyayari dito para sa kupunan ng SMB mga ropa. The show must go on. Yun nga lang mga ropa, noong 6 seconds na nagkaroon ng dead ball mga ropa at nag-review ang referees. At ng review mga ropa, hindi counted ang 2-pointer na yon ni Motaw Tua dahil basketball interference ang tinawag ng kupunan ng referees. Kaya nabawi yung 2-pointer ni Motaw Tua mga ropa, nakuha ulit ang kupunan ng Talk and Text ang isang punto sa kalamangan. 6 seconds na lamang ang natitira dito sa may game. Sobrang crucial ang tawag na yun ng referees mga ropa. Nag-jump ball dyan ang dalawang kupunan mga ropa, nakuha ng Talk and Text ang jump ball. Na-foul dito si Calvin Optana, pumasok ang dalawang free throws. 3 puntos ang kalamangan ng Talk and Text at hindi na naipasok dito ni CJ Perez ang 3-point attempt. Nakuha ng kupunan ng Talk and Text ang first blood dito sa may finals mga ropa. 1-0 na ang serye. Ngayon mga ropa, na ipaliwanag na natin yung nangyari kay Motaw Tua. Ngayon, ano ulit ang masasabi nyo sa game 1 na to sa naging tawag ng referees na yun? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion mga ropa. Magkwentuhan tayo.